Pangsanlibutang ulat. Ang Nawawalang Diyos. India, March 9, Jarandra. Magkakakilala ang bawat isa sa maliit na bayan kung saan lumaki si Jarandra, malapit sa border ng China sa southeastern India. Ang bawat isa ay sumasamba sa Diyos ng bawat isa. Sinasamba nila ang Diyos ng bato at kahoy. Sinasamba nila si Jesus. Sinasamba nila ang araw at buwan. Kapag may religion holiday ang bawat relihiyon, ang bawat isa ay nagdiriwang ng sama-sama sa isang templo o sa simbahan o maging sa kalye. Isang araw, habang ang 12 taong gulang na si Jarandra ay tumitingin-tingin sa isang shop ay naakit ang kanyang mata sa isang magandang poster ni Jesus. Isang malaking larawan ni Jesus na nakapako sa krus na nakaprint ng napakagandang quality. Nagustuhan niya ito. Walang masyadong nalalaman si Jarandra tungkol kay Jesus. Ang alam lang niya ay si Jesus ang may mas mataas na kapangyarihan kaysa sa lahat ng Diyos na sinasamba sa kanilang bayan. Binili niya ang poster. Habang naglalakad siya pauwi ng bahay, nag-iisip siya kung saan niya ilalagay ang magandang poster. Tapos naalala niya na may special worship room sa kanilang bahay. May ilang mga larawan ng Diyos na nakadisplay doon sa loob ng silid at pumapasok roon ang kanyang ina araw-araw upang lumuhod at sumamba. Sumasamba rin ang ibang miyembro ng pamilya sa mga Diyos na ito. Subalit walang larawan si Jesus sa silid. Nagpasya si Jarandra na ilagay ang poster ni Jesus na nabili niya sa loob ng silid. Kaya, nang bumalik siya ng tahanan ay agad niyang idinikit ang poster sa dingding. Nakita agad ito ng kanyang nanay. Mabilis na lumapit ang nanay kay Jarandra at bigla siyang sinampal. Naramdaman ni Jarandra ang mahapding kirot sa kanyang mukha. "Bakit mo ako sinampal?" tanong niya sa ina. Gusto niyang malaman kung bakit siya pinarusahan. Oo, siya ay Diyos, subalit hindi siya ang ating Diyos. Wika ng ina habang nakaturo kay Jesus. "Alisin mo ang larawang iyan." Mabilis na inalis ni Jarandra ang larawan at binantayan siya ng ina at pagkatapos ay lumabas na rin ang ina sa silid. Hindi maunawaan ni Jarandra kung bakit ayaw ng ina ang larawan ni Jesus na mapabilang sa kanyang mga Diyos. Subalit tiyak niyang hindi niya itatapon o itatago ang poster ni Jesus. Nararamdaman niya na si Jesus ay karapat-dapat na sambahin. Nang papalabas na siya sa pintuan, napansin niya ang pinto at naisip niyang magandang lugar ito para ilagay ang poster ni Jesus. Kaya idinikit niya ito at humakbang siya paatras upang silipin kung maganda ang kanyang pagkakakabit. Maaaring ayaw ni inay na ilagay ang poster ni Jesus sa loob ng silid. Ngunit makikita niya ito araw-araw sa tuwing papasok siya sa silid, gayon din ang lahat ng miyembro ng pamilya. Bagamat araw-araw nilang nakikita ang larawan ni Jesus ay hindi naman nila iniisip ang tungkol kay Jesus. Hanggang sa tumanda na rin si Jarandra. Sa panahon ng kalungkutan ay nagsimula siyang magbasa ng Biblia at dumalaw sa iba't ibang simbahan. Isang kaibigan na isang dating Seventh-day Adventist ang nakapansin ng kanyang interes sa Kristyanismo at nagwika sa kanya, "Kung gusto mong sumama sa isang iglesia, ang iglesia ng Seventh-day Adventist ang may katotohanan." Nagtungo si Jarandra sa isang Adventist church. Nadama niya ang sermon at kaagad-agad hiningi sa pastor na mabautismuhan. Naramdaman niyang nakumbinsi siyang nasa tunay siyang iglesia. Tapos sumagot ang pastor, "Maaari ka lamang mabautismuhan pagkatapos ng pag-aaral ng Biblia. Hindi kami basta nagbabautismo ng sino man ng walang pag-aaral sa Biblia." Pagkatapos niyang mabautismuhan ay iniwasan siya ng kanyang pamilya. Subalit tiyak niya na gumawa siya ng tamang desisyon. "Ako ang unang tao sa aming pamilya na naging isang Kristiyano," ang wika niya. Sumunod sa kanya ang nakababatang kapatid na lalaki makaraan ang maraming taon.
Sinasabi niya ang katotohanan na hindi ang damdamin ang naghatid sa kanya kay Jesus, kundi ang Diyos sa ibabaw ng lahat ng mga Diyos. Kung pipiliin ninyo ang Kristyanismo o si Jesus batay sa inyong emosyon ay maaaring matisod kayo kapag nasaktan ang inyong damdamin. Ang wika niya. Subalit kung pipiliin ninyo si Jesus sa pamamagitan ng loika at inyong prinsipyo, kayo ay magiging matatag sa inyong paglalakbay. Ang ating 13th Sabbath offering ngayong quarter na ito ay makakatulong sa pagtatayo ng isang paaralan at 2 iglesia sa India. Salamat sa inyong panukalang masaganang handog ngayong ika-30 ng Marso.